si Jade Buhoy at narito ang mga nagbabagang balita. Ayon sa datos ng Department of Education, mahigit 16 na milyon at 800 ang naitalang bilang ng mga mag-aaral na naka-enroll para sa taong 2023 hanggang 2024, kung saan may pinakamalaking bilang sa Calabarzon, pati na rin sa National Capital Region at Central Luzon. Patuloy pa ring bukas ang enrollment para sa mga estudyante hanggang ika-26 ng Agosto. Maaalalang labis na naging apektado ang lugar ng Cagayan Valley dala ng bagyong Egay kung kaya't nagpaabot ang DOLE o Department of Labor and Employment sa mga taong biktima nito. Ayon sa DOLE, tinatayang may 15,000 manggagawa ang apektado sa bagyo, kasama na ang nasa lugar ng Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. Dahil rito nagpahayag ang ahensya na maghahandog ito ng employment emergency sa loob ng 10 hanggang 30 araw, lalo na sa mga informal settlers. Magkatuwang na pangangasiwaan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency o PNVSCA ang voluntarismo sa mga social protection programs o SPP na inumpisahan ng DSWD. Ito ay matapos lagdaan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian at PNVSCA Executive Director Donald James Gawe ang Memorandum of Understanding. Sa ilalim ng kasunduan, bubuuin ang isang mekanismong maghihimok sa mga volunteer organizations at mga individual mula sa SPP na makilahok sa programa. Ang nasabing voluntarismo ay layong tumulong sa mga disaster response gaya ng repacking ng food packs kabilang na ang loading at unloading nito sa mga warehouse. Kami ay patuloy na magdadala ng mga napapanahong balita. Ako si Jade Buhoy, tumutok sa mga pinakahuling ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, halos 1.18 milyong balota muling inimprenta ng COMELEC para sa BSKE. Mahigit 1,245 individual arestado ng PNP mula sa anti-illegal gambling operation laban sa e-sabong. Vape law, maigting na sinuri ng ilang mga opisyal sa gobyerno. National Task Force for West Philippine Sea kinumpirmang matagumpay na naisagawa ang resupply mission sa BRP Sierra Madre. PhilHealth benefits kontra dengue at leptospirosis muling ipinaalala sa publiko. Gilas Pilipinas, inilabas na ang official lineup para sa FIBA World Cup. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga nagbabagang balita. Muling nag-imprenta ng humigit kumulang 1.18 milyong opisyal na balota ang Commissions on Elections o COMELEC para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Ito ay upang ma-accommodate ang mga lugar na kamakailang nahati o na-convert mula sa pagiging munisipyo at naging component cities. Sa tala, may 1.38 million ang nakalaan para sa barangay polls, habang ang natitira ay para naman sa SK elections. Habang papalapit na ang FIBA World Cup sa darating na ika-25 ng Agosto, nagpaalala ang NLEX Corporation o North Luzon Expressway na magiging mabagal ang daloy ng trapiko sa araw na ito. Bukod pa riyan, ang mga ticket holders ay kinakailangan dumaan sa Ciudad de Victoria exit gamit ang kanilang RFID. Habang ang motorista papunta sa Bukawe at Santa Maria ay pinag-uutos na dumaan sa rutang labasan ng Marilao, Bukawe at Tambubong. Para sa mga malalaking sasakyan naman, ang truck ban ay ipapatupad sa mga piling munisipyo kaya't patuloy na antabayanan ang kani-kanyang anunsyo sa LGU pages para sa bukod pang impormasyon.
Naghanda ang pamahalaan ng lungsod ng Quezon City upang magbigay ng permanente at regular na trabaho sa mga may kapansanan kung saan halos 300 katao ang nabigyan ng oportunidad magkahanap buhay. Ayon kay Mayor Joy Belmonte ng Quezon City, kinilala ng lungsod ang mga pagsubok na kinakaharap ng mga persons with disabilities o PWDs sa paghahanap buhay kaya't nais nitong bigyan ng pagkakataon na maipakita ang kanilang kakayahan bilang bahagi ng programang Kasama Ka sa QC. Ipinagkaloob din sa mga PWDs ang hearing aids, eyeglasses, wheelchairs, canes at walkers. Kami ay patuloy na magdadala ng mga napapanahong balita. Ako si Jade Buhoy, tumutok sa mga pinakahuling ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, halos 1.18 milyong balota muling inimprenta ng COMELEC para sa BSKE. Mahigit 1,245 individual arestado ng PNP mula sa anti-illegal gambling operation laban sa Isabong. Vape law, maigting na sinuri ng ilang mga opisyal sa gobyerno. National Task Force for West Philippine Sea kinumpirmang matagumpay na naisagawa ang resupply mission sa BRP Sierra Madre. PhilHealth benefits kontra dengue at leptospirosis muling ipinaalala sa publiko. Gilas Pilipinas, inilabas na ang official lineup para sa FIBA World Cup. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga nagbabagang balita. Muling ipinaalala ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth sa publiko ang health benefits kung sakaling dapuan ng sakit na dengue at leptospirosis. Ayon sa PhilHealth, mayroon itong 10,000 piso para sa mga may sakit na may kaugnayan sa dengue fever at 16,000 piso para sa mayroong severe dengue. Samantala, 11,000 piso naman para sa mga naospital dulot ng leptospirosis. Gayunpaman, abiso pa rin ang pag-iingat upang maiwasan ang mga naturang sakit sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kalinisan, pag-iwas sa tubig baha at pag-alis ng mga lugar na posibleng pugaran ng mga lamok. Sa kabila ng nangyaring pangharas ng China sa barko ng Pilipinas, nagtagumpay na naisagawa ang resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pakinggan ang buong detalye mula kay Daniza Lopez. Kinilala ang tagumpay ng pagkilos ng mga kasamahan mula sa Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine Coast Guard o PCG matapos ihayag ng National Task Force for the West Philippine Sea o NTF-WPS ang matagumpay na pagsasagawa ng resupply mission to the detachment sa BRP Sierra Madre Ayungin Shoal. Dahil dito, ikinalugod ni National Security Advisor at NTF-WPS Chair Eduardo Año ang di malilimutang tapang, determinasyon at dalubhasa na ipinamalas na mga kawani ng AFP at PCG. Dagdag pa niya, nararapat lamang na pasalamatan ng mga Pilipino ang kanilang dedikasyon sa patuloy na pagsasakripisyo upang protektahan ang teritoryo ng bansa. Binanggit din ng NTF-WPS na sa kabila ng pangaharas mula sa China Coast Guard at Chinese Maritime Militia, matagumpay na naipamahagi ng rotation and resupply mission ang mahahalagang kagamitan sa mga tauhan na nakabase sa BRP Sierra Madre. Bilang tugon naman sa mga alegasyon ng China ukol sa supply ships ng Pilipinas na nagdadala umano ng mga materyales para sa konstruksyon, iginiit ng AFP na may karapatan ang bansa na i-upgrade o ayusin ang BRP Sierra Madre kung kinakailangan. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Inilabas na ng Gilas Pilipinas ang kanilang opisyal na lineup sa FIBA World Cup 2023 sa darating na Biyernes.
Sa pangunguna ng Captain Bolt at veteranong basketbolista na si Japet Aguilar, ang 12 koponan ay binubuo ni Kiefer Rabena, Scotty Thompson, CJ Perez, Renz Abando, Roger Pogoy, Dwight Ramos, Jordan Clarkson, Jamie Malonzo, AJ Edu, Junmar Fajardo at Kai Soto. Ang lineup ay sinumite ni Coach Chot Reyes ngayong araw. Kami ay patuloy na magdadala ng mga napapanahong balita. Ako si Jade Buhoy, tumutok sa mga pinakahuling ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, halos 1.18 milyong balota muling inimprenta ng COMELEC para sa BSKE. Mahigit 1,245 individual arestado ng PNP mula sa anti-illegal gambling operation laban sa e-sabong. Vape law, maigting na sinuri ng ilang mga opisyal sa gobyerno. National Task Force for West Philippine Sea kinumpirmang matagumpay na naisagawa ang resupply mission sa BRP Sierra Madre. PhilHealth benefits kontra dengue at leptospirosis muling ipinaalala sa publiko. Gilas Pilipinas, inilabas na ang official lineup para sa FIBA World Cup. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.